hapon po. You are watching America's first and only daily talk show for and about the Filipinos. And they say you can take the Filipinos out of the Philippines, but never the Philippines out of the Filipinos. Kaya naman daw, kahit malayo na tayo sa Pilipinas, we are here in the States, we still want to know what's happening in our motherland, in the Philippines. At kaya naman, especially yung mga showbiz chismis daw, gusto nating makibalita tungkol sa nangyayari sa ating mga paboritong artista sa Pilipinas. And every Thursday here on Kababayan LA, we get our fix of Philippine showbiz chismis mula sa ating partner, Pinoy Insider, the only exclusive newspaper here in Southern California that deals with Philippine showbiz chismis. Their editor-in-chief joins us today on the show. Eugene, hello and welcome to Kababayan LA. Hello, good afternoon sa inyong lahat dyan at good morning sa amin lahat dito sa Philippines. Ayan, palaging maagang gumigising si Eugene para maghatid ng mga balita sa atin. Ngayong hapon, Eugene, anong nangyari kay Rufa Gutierrez at ang kanyang show na Paparazzi? Well, ang balita namin talagang ayaw na niyang bumalik sa naturang show dahil sa incriminating na pangyayari sa kanya noong nakaraang Saturday na birthday pa naman niya, Janelle. And I heard that she cried after. Ano ba yung sinasabing incriminating? Incriminating nga ba? What happened? Oo, dahil pagkatapos nga ng show, pumasok siya sa kanyang kotse at doon nga umiyak at nag-tweet. At doon na namin nalaman ang lahat ng mga nangyari na yung palang mga incriminating questions, yun ang naging dahilan kung bakit siya umiyak ng ganong katindi. And the question was, ayan na. Kasi may isang portion doon sa Paparazzi na yung tinatawag nilang bulong ng palad. Oh. Na may mga question doon na binubulong lang sa bawat isa doon sa subject at pagkatapos pwede niyang sagutin, pwede namang hindi. Pero she found it too incriminating because ang itinanong nga sa kanya ng hapon na yon ay tungkol sa private part ng kanyang mga naging boyfriends na sila John Lloyd Cruz, si Robin Padilla at si Zoren Legaspi na alam naman natin, nakasama niya sa TV5 ngayon. So medyo talagang hindi niya nagustuhan ang tanong ng isang kasama sa show. Dahil ang tanong daw ay, sino ang may pinakamalaking pag-aari? Alam mo naman natin kung ano ibig sabihin in Tagalog. Yes. Kaya medyo talaga na-offend siya ng gusto. Oo, medyo below the belt nga naman ang pagkakatanong. Masyadong personal. Below the belt talaga. Yes, and mukhang hindi na siya babalik. Ayaw na niya? Mukhang ayaw na niya kasi sa Saturday, which is tomorrow dito, mayroon siyang invitation sa amin, sa Pinoy Insiders, na umattend doon sa kanyang relaunching ng Roof a Child Foundation. At yung oras ng kanyang press con ay oras ng paparazzi. So, I think talagang hindi na siya babalik sa show. Alright, pero she'll stay with TV5? Yeah. Okay. Alam ko, may kontrata pa siya doon. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari doon sa contract niya. Because, syempre, parang nagdamdam din yung TV5 management. Dahil doon sa isang sinabi naman niya sa tweet na, parang sinabi niya na, the boss would not do that to me ever. Para bang sinabi niya na binastos siya sa TV5. Kinumpare siya, oo. O kinumpare na kahit kailan hindi siya pwedeng bastusin sa the boss. Alright, so, moving on to other news stories naman. Yan, exciting. I'm sure this is not the end of that. Alam naman natin, when Rufa is concerned, very controversial. But second news is si Dolphy. We've been monitoring his health development in the last how many weeks. Kamusta na ba si Mang Dolphy? Sa ngayon medyo yung ibang vital organs niya medyo nagre-react lalo na kung may mga bisita siya. Like now, yung mga anak niya galing diyan sa Amerika ay narito at kapag nasa paligid niya mga ito, medyo dumidilat daw. Ayon sa kanyang doktor na si Dr. Eric Nubla ng Makati Medical Center. At medyo minsan nagre-react yung kanyang lips. Pero as of now, medyo talagang in critical condition pa rin ang ating Comedy King. Alright, we continue to pray for him. Meanwhile, kilig portion naman tayo ngayon, love life ng ating mga paboritong artista, Angel Locsin and Phil Young husband, sa wakas ay umami na sa kanilang relationship. Oh yeah, sabi nga ng iba, long time coming yan, matagal nang hinihintay ng mga kanilang mga fans na umami ng dalawa. Pero ito palang dalawa talagang naging officially on lang noong May 27, which is about a month ago. So, ibig sabihin, parang nag-monthsary sila
at sa kanila inamin ang kanilang relasyon. So, nagligawan ng matagal. Uso yan sa mga Matagal na nagligawan. artista Oo. natin. Sometimes they don't want to publicize right away, no? Kasi maraming intriga pag umamin na Oo. sila na. O syempre, alam mo yan, Janelle, hindi ba? Naranasan mo rin yan. yung Hala, mga ako na ganyang naman. intriga. Wala. Pero, Ikaw, Eugene, ngayon, sa ngayon talaga, silang dalawa talagang very much in love. Pero sabi nga ni Angel at saka ni Phil, hindi pa man nila na pag-uusapan ng kasal, pero gusto ni Phil na makasama na si Angel panghabang buhay. Naks, habang buhay ang Ayun, pinag-uusapan. habang And buhay. speaking of, Yes. mukhang habang buhay bang magliligawan? Gerald Anderson and Sarah Geronimo, what's going on? Oh yeah, katulad nga ng aming nabanggit nung isang araw, na itong si Gerald, akala ng marami tumigil na sa panliligaw kay Sarah Geronimo. Hindi naman pala ganon, kasi naging busy para ang dalawa, pero tuloy-tuloy daw ang kanilang communication at sabi nga ni Sarah, believe siya kay Gerald kasi si Gerald lamang ang isa sa kanyang manliligaw na talagang humarap sa kanyang mga magulang. Alam naman natin yung mga nangyari in the past. Nagtago-tago pa sila ni Raver Cruz. Yes. Ito si Gerald, medyo talagang matapang na humarap sa kanyang ama. Kaya malalaman natin yan doon sa forthcoming concert ni Sarah sa Smart Araneta Coliseum. Kung dumating si Gerald at magkaroon sila ng special number, alam mo naman yan, may mga surprises yan pagdating sa concert. Exciting talaga ang Philippine show business. Thank you so Yes. much to you, Eugene, for bringing us the latest mula dyan sa Pilipinas through Pinoy Insider. Yes, direct from Tacloban ako ngayon kasi out of town. Pero alam mo naman kahit nasaan tayo, magbibigay pa rin tayo ng maiinit na balita para sa ating mga kababayan dyan sa LA. Thank you so much, Eugene, and I'll see you Parating next week. Yes, okay. Thank you, Janelle. All right, more power. That's Eugene Asis. Siya po ang editor-in-chief ng Pinoy Insider. Puro mga chismis tungkol sa ating mga paboritong artista. Pick up your free copy saan man sa inyong mga paboritong Filipino establishments. Meanwhile, here in Kababayan, LA, let's meet some Kababayan personalities here in Los Angeles.